magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong mga reaksyon at pagkukumpara kay Chelsea dito kay Atisa Manalo na ang sinasabi ng iba ay dapat daw itong si Miss Atisa ang ipinanalo na Miss Universe Philippines para ipapadala doon sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. Ating pag-uusapan itong mga sinasabi ng mga Pinoy na kung saan ay mas maganda daw itong si Atisa kontra rito kay Miss Chelsea. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So recently lang is talagang nasaksihan natin mga kapolitika itong pasabog na performance ni Atisa dito sa Vietnam para sa Miss Cosmo. And in fact, yung mga audience nga is talagang malakas yung hiyawan at na-mention na rin natin doon sa ating previous vlog na paborito. At although merong pambato itong Vietnam ay marami rin sa mga Vietnamese ang paborito rin at talagang humahanga dito kay Miss Atisa. So on the other hand naman is nung nagkaroon ng national costume competition dito is nakita natin yung performance ni Atisa na kung saan is talagang yung number one na asset niya is yung kanyang face card. Talagang sobrang ganda at hinangaan siya ng mga Pinoy at the same time yung mga ibang lahi. So marami kasi ito palang costume ni Atisa na parang sinasabi na goldfish, ang sinasabi ng iba ay parang Jezebel daw is napanood nila yung teleserye ni Marian Rivera dati dito sa Vietnam na Jezebel. So hindi na bago sa Vietnam itong naging costume ni Miss Atisa, kung kaya ito yung napili nila na isusuot dito sa national costume. Okay, so base doon sa mga comment ng mga netizen, kasi recently lang is nagkaroon ng issue itong Miss Universe Philippines na kung saan is hindi nabigay yung premyo ni Michelle na more than 600,000 pesos dahil doon sa kanyang pagkapanalo ng Voice for Change. Okay, which is ibibigay niya yun sa foundation mga kapolitika na nangangalaga nitong mga batang may autism spectrum. Okay, so maganda yung kanyang advocacy na even though wala na siya dito sa Miss Universe ay talagang genuine, talagang pure yung kanyang intention na makatulong dito sa mga batang may persons with disability. So dito mga kapolitika or may mga special needs. So dito mga kapolitika is aside dito is meron ring issue doon sa trophy na hindi nabayaran doon sa Miss Universe Philippines. At ang sinasabi nga ng iba ay sana lumipat na lang or bumalik na lang sa Binibining Pilipinas itong Miss Universe, which is agree tayo doon kasi nga mas magandang pamamalakad sa Binibining Pilipinas kaysa dito sa MUPH. Okay, so yun din ang sinasabi ng mga netizen. So ang sinasabi ng mga netizen doon sa comment ay walang gaanong suporta itong si Miss Chelsea. Hindi siya yung standard ng kagandahan dito sa ating bansa kasi syempre 'di ba yung hinahanap talaga ng mga Pinoy is yung maputi, yung matangkad. Dito kasi is marami ang natatakot raw dito sa height ni Miss Chelsea. At the same time yung maitim siya. So yan ang mga dinidescribe, yung mga description ng mga Pinoy na sana daw si Miss Atisa na lang yung ipapadala dito sa Miss Universe nagaganapin sa Mexico. So nagkakaroon ng comparison ngayon na sayang daw itong si Atisa na bakit dito lang si Miss Cosmo, kasi ang Miss Cosmo mga kapolitika is minor pageant lang po yan, and but although minor pageant lang ay libo-libo rin ang nanood, hundreds of thousands din ang nanood ng mga Pilipino dito sa, and in fact nagtrending pa nga si Atisa doon sa kanyang national costume. Okay, so doon sa page or sa mga comment section ni Miss Atisa ay marami ang nasayangan dito sa ganda ni Miss Atisa at bakit dito lang siya sa Miss Cosmo gayong pwede naman siya sa Miss Universe. Okay, so dito kasi mga kapolitika iba talaga ang standard ng mga Pinoy when it comes to beauty. So kinakailangan maputi, matangka, dapat yun ang pinapadala dito sa, but actually meron na nga tayong ipinadala dati, di ba, si Venus Ra, hindi naman yun siya maputi. But ang kagandahan kasi kay Venus Ra is malakas yung kanyang dating at talagang matangkad. Okay, so far para sa akin ngayon is dapat tanggapin lang natin na si Miss Chelsea talaga ay deserve, kasi yung sa tingin ko lang din naman is naging kasi
naging patas lang yung mga judges doon sa Miss Universe Philippines last May mga kapolitika, kasi maganda nga talaga yung sagot ni Miss Chelsea. Okay, and kasi dito nga hindi natin sigurado na pag si Atisa is mananalo siya kahit full package pa yan. Dapat lesson learned na rin yung nangyari doon kay Miss Michelle, na kung saan is full package siya, maganda yung kanyang advocacy, maganda yung kanyang naging performance, yung naging evening gown niya is maganda, yung sa swim. So talagang all around lahat ng part ng competition ay talagang stand out itong si Michelle. But dahil nga lang sa kadahilan hindi siya nagustuhan nitong si Anja Crautatip, itong CEO ng Miss Universe, dahil nga itinuturing tayo mga kapolitika na karibal. Okay, so hindi nanalo itong si Michelle. So sayang lang yung magiging effort ni Atisa kung dito siya sa Miss Universe. So, okay lang din mga kapolitika na dito siya sa Miss Cosmo, kasi somehow even though minor pageant lang ito, somehow baka naman fair yung maging judgment ng mga judges, especially na andito si Paula Shugart na nag-resign at talagang nag-walk out doon sa Miss Universe dahil dito sa kanyang mga nalalaman at mga isiniwalat na dishonesty dito sa Miss Universe. So baka naman ito ay magugustuhan natin yung maging resulta dito sa Miss Cosmo. But then again, ngayon mga kapolitika is hindi po tayo nagsiset na mananalo agad itong si Miss Atisa. Definitely is magbabase pa rin yan doon, makadepende pa rin yan doon sa maging performance niya sa finals night doon sa October 5. Okay, so hindi tayo nagsiset na manalo siya, kasi ang sinasabi lang natin ngayon yung mga current or yung reality na nangyari ngayon, na marami sa mga Vietnamese ay nagustuhan siya. At the same time, yung pasabog na performance niya nag-trending din dito sa ating bansa recently. Okay, so dito sa side ni Chelsea Manalo is wag na natin siyang i-bash, at talagang kasi mayroong nag-comment doon sa ating previous video na hindi pa daw tayo makamove on dito kay Chelsea Manalo. Well, sinasabi lang po natin yung mga komento at mga sinasabi ng mga netizen online na hindi raw sila buboto at talagang nanlamig na ang mga Pinoy dito sa Miss Universe. Kung kaya nga sobrang daming nanood dito kay Atisa Manalo, kasi parang nabaling yung atensyon ng mga Pinoy mula dito kay Chelsea, kasi nga hindi siya masyadong gusto ng mga Pilipino. Although meron rin namang mga boto sa kanya dito na deserve niya ang maging representative ng Miss Universe sa Mexico, ay meron ring mga anti mga kapolitika. Okay, so dito sa naging performance ni Atisa Manalo ngayon is merong mga botohan na nagaganap, at top 1 po itong si Atisa Manalo, and na-mention na po natin ito doon sa ating previous video. Talagang yung Cambodia mga kapolitika ay so mahabol rin, pero talagang nakakaawa kasi ang sinasabi niya is mas malakas raw talaga gumamit ang sa social media itong mga Pinoy kung ikukumpara sa kanilang mga kababayan sa Cambodia. Okay, so ngayon is talagang nag-e-effort rin sila, todo yung effort ng mga Cambodia na ipanalo yung kanilang contestant or kanilang kandidata dito sa Miss Cosmo, kasi talagang sandamakmak na mga prizes po yung mapapanalo ng kandidata mga kapolitika. But hindi talaga, kasi merong bayanihan ang mga Pinoy, yung mga supporters ni Atisa Manalo ay talagang tulong-tulong dito sa kanyang journey dito sa Miss Cosmo. So again, wag na lang po nating i-bash itong si Chelsea Manalo, bagkus ay suportahan lang natin siya. Kung hindi man tayo buboto mga kapolitika, kasi dahil dito sa iskandalo na parang pinipirahan lang yung mga Pinoy at talagang nagagamit lang tayo dito sa kanilang mga business promotion, sa kanilang mga beauty pageant, ay suportahan pa rin natin siya. Yung moral support na ibibigay natin dito kay Chelsea Manalo, whether manalo or matalo man siya dito sa Miss Universe, kasi nga hindi na tayo mag-expect na merong fair judgment, liban na lang kung magbabago ng mood itong si Anja Crautatip. But for now is whether manalo or matalo man itong si Chelsea, ay dapat suportahan natin mga kapolitika, at wag na tayong mabash dito sa kanya. Although talagang malakas ang loob ni Chelsea, kasi dati pa sinasabi niya kahit talagang hinahatulan siya ng masa dahil sa kanyang balat, ay hindi yon magiging hindrance para ipagpatuloy niya yung kanyang pangarap. Okay, so mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa pagkukumpara kay Miss Atisa dito kay si Miss Chelsea, na mas maganda raw itong si Miss Atisa kontra kay Miss Chelsea, at dapat daw na si Atisa ang ipapadala sa Miss Universe kontra dito kay Miss Chelsea? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.